Let's begin our panel interview with our first quarter top leaders. So, ang bubunot muna po ay si... Ako. Ano kaya ang mapapanalunan ko dito? One question po and then everyone will answer pero kayo po yung unang answer. Okay. Sige. First question is, what is one leadership habit that you practice daily? Okay. Yeah, mahalaga talaga sa akin yung habit, no? Pero as a leader, ang favorite habit na ginagawa ko talaga daily is I make sure na I catch my salesperson doing good. So, pagka sila ay merong ginawang magandang content, pagka sila ay nakabenta, I make sure na ako yung kauna-unahang tao na mag-a-affirm sa kanila of them doing a good job. Thank you, Papa Joel. Palakpakan naman natin yan, guys. Next po. Ayan. Pasa po natin ang ating mikropono. Ay, may mic na po pala. Sorry. Same question. Yes po. So, same question. What is one leadership habit that you practice daily? Ayan, yung napaka-crucial sa akin yung pag-update sa team. So, para siyang apoy na hindi pwedeng manlamig. Para sa akin, sobrang importante ng updates kasi nagsaserve siya as a reminder ng mga pangarap namin sa grupo. Kung hindi ako mag-update, ako mismo is lalayo sa apoy, paano na yung buong pangarap namin. So, importante sa akin na every single day may update sa grupo namin para lahat kami nakadikit lang dun sa apoy ng pangarap sa puso namin. Thank you. Thank you so much po for that answer, Esti Aaron. No. Ako, ang daily habit ko first is una muna to pray for the team. Daily yan. And then pangalawa, nagche-check ako ng mga postings nila, ng mga videos nila, and then mamimili ako, and then I will send sa GC, and ayun, ina-encourage ko na everyone should share the video. This is to help the culture of helping each other. So yun yung daily habit ko. Tsaka minsan pag may nababasa ako na something na alam kong makakatulong sa kanila regarding sa real estate, sinesend ko sa GC. So yun yung daily habit ko. Yes, culture of helping each other. That's a good answer po, no broker. And now, ang next naman po na bubunot ng ating question, Esti Carol po. So, for our next question po, paano mo po pinapakita sa team mo na you genuinely care for them beyond sales and numbers? And beyond sales and numbers, sinasamahan ko sila na mag-journey, kahit walang benta man or kahit sanay na magbenta, talagang minimake sure ko na yung relationship namin is, talagang hindi kami lalayo sa isa't isa. Palaging sinasamahan ko sila kung ano yung weakness nila, tinutulungan ko sila. Kung meron mang kulang, sige gawin natin to. Kahit one-on-one ibibigay ko. Yun po hindi pwedeng ako mismo yung susuko sa kanila. Hindi ko sila sinusukuan. Importante sa akin yan. Kahit anong mangyari, hindi ko sila susukuan. Thank you. Thank you so much. Pakiulit nga yung question. Sorry. Ayun po. So, paano mo po pinapakita sa inyong team that you genuinely care for them beyond sales and numbers? All right, that's a very good question. Okay. And alam niyo yun, very tricky yung question because lahat tayo dito, when we entered real estate and Yesland Realty, our main purpose is for ourselves and for our family. Now, suddenly, that role, that purpose, that intention changes when you become a leader. Kasi hindi na lang sarili mo, ang iniisip mo, hindi na lang yung pamilya mo, but also yung mga salesperson under you na na-invite mo to join here. Kaya sa akin, iniintindi ko sila at binibigyan ko sila ng tulong as much as I can.
This year, actually, plan namin from last year na magkaroon kami ng caring group sa Team Jerusalem. And dapat nga na-start na namin earlier this year, pero finally, nangyari na to last month. We were able to share kasi masarap bukod sa tagumpay at personal success yung pinag-uusapan natin, pinag-uusapan din namin yung love of God sa atin. So, by that way, nagkakaroon kami ng sharing and we get to know each other and also, mas nakikilala namin yung source, yung number one source ng blessing, which is si Jesus Christ. Thank you so much po. Now, same question po with our broker. Genuine care, no? Alam nyo, sa totoo lang, mahirap maging leader. And ang pagiging leader ay very complicated, okay? So, even the most genuine care na naibibigay mo sa team members mo, sometimes hindi na-appreciate, sometimes kulang. Bakit? Kasi kaming mga leaders, we are not perfect. Okay? Pero the most genuine na kaya naming ibigay kaming mag-asawa is prayer. We always pray for the team, for their heart, para sa araw-araw na ginagawa nila, na magkaroon sila ng heart of gratefulness. And we pray for each other na maging mabuti kaming leader para sa team namin. So yun, I think the best, the genuine care na kaya mo ibigay sa team is prayers talaga. Kasi kahit you've given the best, minsan kulang pa rin yun. So yun yun, prayer. Thank you so much for that po, broker. Thank you, dear leaders. Last one question, and the audience will be given a chance to ask questions sa ating mga leader. At least 2 po. Ayan, okay? Prepare na po natin. Baka may naiisip tayong katanungan. Now, we will begin the quarter 2 this April. So what kind of leader do you want to become? Alam nyo, before, ang notion ko ng leadership is helping everyone else in the team and carrying everyone in the team. But recently, sa mga pangyayari at sa mga experiences ko, na-realize ko na leadership is mentoring people who wants growth. Kasi pag mentor ka ng mentor, at pag inaako mo lahat ng burden ng buong team, mapapagod ka. And I learned to realize na kailangan ang leadership, ang pagme-mentor mo, ay para lang sa mga taong gusto ng growth. Kasi kahit anong effort na gawin mo, pag ang isang team member mo ay ayaw niya ng growth, parang sayang. So, yun yung sa akin. Yeah, ako, start noong 2026, really, my goal is to become a great leader. Not just ngayong second quarter. Pero sometimes, merong pinagdadaanan sa tingin nyo, we are successful as a team, Team Jerusalem, parang wala kaming problema. But we do. We have issues din sa grupo namin. And it's a challenge na tinanggap ko, how can we be a great team na, syempre, alam ko naman na magkakaroon din talaga ng problema. Pero, like families, nagkakaroon tayo ng problema sa pamilya natin. And it's the same thing sa Team Jerusalem. Pero, sa tulong ni Lord, grabe, talagang tinutulungan niya kami on how we can decide to keep our team in a harmonious relationship. So, ang goal ko, especially this year talaga, is how to be
a great leader kung saan matutulungan ko bawat isang pangangailangan at kung merong mga concern na a-address. So basically, ganun. Ako gusto ko, I want to become a fiery consistency sa team ko. Consistent sa action, pero burning with passion. Tapos yung purpose, nandun naka-align pati yung discipline para mas maakay ko sila, mapakita ko sa kanila na sobrang importante ng consistency. At doon talaga ako humuhugot ng result sa pagiging consistent. Dapat yun ang i-workout ko talaga buong taon na to. Thank you. Thank you so much po for that answers. At least 1 to 2 questions from the crowd. Okay lang po? Magtanong tayo. Yung mga future nating leaders dyan. While waiting for the 1 to 2 questions, may natututunan tayo sa pakikinig, yes? Mas okay yung ganito na maiba naman, yes? So we wanna thank yung mga suggestions nyo. We hear them, no? Isa ito sa suggestion ng ating top seller si Joe, and we listen to it na sana pag quarterly, hindi na lang laging ano. Kasi very sincere, very from the heart yung sagot. Alam niyo ba na yung mahaba yung questions, pina-approve sa akin, madami yun. So yung mabubunot nila, hindi nila alam na yun yung mabubunot nila. So hindi siya rehearsed. Yung mga sagot ay galing sa experience, galing sa puso, and ako I'm blessed listening, I'm learning. I wanna thank you. And hopefully yung mga bago po, medyo madami yung ways to earn in Yesland. So you can be a salesperson, tapos sales manager, sales director, broker, marami. Kaya may mga ganito po tayo para aware tayo yung mga bago. Di ba mas gusto natin minsan mas malaki yung income, tapos yung iba sa atin leader sa pamilya, sa trabaho, maa-apply natin dito. And more. Sabihin mo nga, and more. And more. And gusto ko lang, tama yon, Mama Beth, sobrang hirap maging leader. Yung kakulangan natin bilang imperfect leaders, pagka nag-pray ka, sabihin mo nga, prayer? Prayer. Grabe yung power of prayers. Si Lord ang pupuno ng pagkukulang natin. Tama ba? Nabalitaan nyo ba na nag-open na yung Strait of Hormuz? Nabalitaan? Sino nagdasal na mabuksan yon? Sino nagdasal na bumaba yung mga presyo ng gas? Sino nagdasal na tumigil na yung gera? So far, ceasefire, nakahinga tayo lahat, hinga malalim. Oy, walang gera ha. Okay, di ba? So sabi mo nga, power of prayers. Power of prayer. Gusto ko lang sabihin yun na we are inspired. Thank you sa inyo. Transforming lives, one heart at a time.